sabi ni Trillanes, dapat daw, matapos nung ininsulto, pinagbintangan, ang presidente nung nagdaang rally, dapat mag-resign na daw si VP Sara as Education Secretary and as Vice President as Delicadesa. Si Trillanes, huwag mong pakinggan yan. Kasi ang mismong military, hindi nga nakikinig sa kanya. Ang may naiwan sa kanya konti, yung mga classmate niya. Alam mo, ang sa totoo yan, Trillanes is a simpleton. Walang idea, sige bitaw-bitaw ng salita, hindi niya alam ang batas. Basta kung ano lang yung stock knowledge niya na pag-aralan niya noon. Bubo itong, ito ang typical na tinatawag ng mga Tagalog na torpe. Hanggang, walang utak to. Walang utak to. Huwag kang makinig dyan kasi Trillanes, mga military, hindi na nakikinig eh. Tanungin mo yung mga, karami itong military, magtanong kayo. Hindi na nila pinapansin yan. Parang expelled na yan siya sa ginawa niya doon kay Reyes. Pero man tao, pinahiya niya tapos nagpakamatay si Reyes. Do you think that could sit well with the PMAers all over the world? Ang akala lang niya, he was doing a heroic duty. Mga Trillanes, parang ano, sino ba? Sino bang inakulong kay Trillanes dito? Wala mo po ano, tingnan mo yung magsabi based on my track record. Ang ano niyang, you know my track record. Anong track record ng putang ina ka? Nag-mutiny ka, tapos pagdating ng pulis, nag-surrender ka. Akala ko ba matapang ka, magpakamatay? Buti lang, hindi ako na pulis doon, binaril kita. Bayabang na. Sana ang nanay niya, nakikinig, sabi mo, badlungan na imong anak, nagkakalat sa mundo eh. Was given that opportunity to run for President Nanalo because of the sentiments against Arroyo. Sige, magtakbo yan siya uli. Tignan mo kung paano ko babuyin yan. Litsunin ko yan. Doon sa harap niya. Akala niya matapang man siya. Doon lang kung salita sa harap niya. Akala niya PMA siya ng antigas. NPA trained ito. Siya PMA, ito NPA. Samantala, Attorney Sal, hindi mapagkakaila sa isa itong hamon sa relasyon ng ating Pangulo at pangalawang Pangulo sa gitna ng mainit na palitan ng mga salita nitong mahuling araw dahil dito pinagbibitiw ng dalawang dating senador sina Senator Leila de Lima at Sara Trillanes kasama si Barry Gutierrez, yung dating tagapagsalita ni Vice President Leni Robredo, si Vice President Sara Duterte. Hindi man lang daw tumuto si Inday para sa mga sinabi ng pamilya niya. And if I could read their statement, Attorney Sal, ang statement ng ating na sinabi nila para po sa ating Pangulo, para sa ating ikalawang Pangulo, sabi niya, according to Leila de Lima, sabi niya, VP Sara can no longer serve in BBM's confidence after that rally where Davaoenos called BBM's blood and cheered every mode of getting rid of him. As suggested by her father in his speech, she cannot go on with her thick-faced demeanor and still expect to serve the president and the DepEd as well. Well, former Senator Trillanes, sabi niya, and I quote, pagkatapos ng kaguluhan ng linggo, minura at ininsulto na ng tatay at mga kapatid mo, tapos kapit-tuko ka pa rin as DepEd Secretary, please, #Sara resign. And sabi ni Barry Gutierrez, hindi ka tumutol, delikadesa na lang na dapat umalis ka na sa cabinet, di ba? And sinagot naman ni VP Sara, sabi niya, I have not spoken to my brother about his remarks on the
President's resignation, I can only surmise that Mayor Sebastian Duterte is coming from a place of brotherly love, coupled with a common sentiment that I do not deserve the despicable treatment that I am receiving from some sectors within the circle of the President. What's your take on this, Attorney Sal? Leila De Lima, number one. Julianes, and Mari Gutierrez. Number one, yung mga bugoy na yon, mga has-been yon at saka rejected na yun ng taong bayan eh. Tatanga nga ako, ba't binibigyan niya pa ng pagpapalagay, mga pahayag nila. Mga useless yun. Sinasabi nila na nawala na ng kumpiyansa ang Presidente Marcos Jr. Nagsalita na nga kahapon sa Korea. Tinanong siya sa relasyon nila, exactly the same. Sabi niya, tinatanong siya, tatanggal, hindi. Bakit nga naman tatanggalin? Wala naman siyang, in other words, he still trusts the Vice President. You know, the position of the cabinet is at the pleasure of the President. Pag-ayaw na ng Presidente at pinakita na ayaw niya na, either tatanggalin ka niya or out of delicadeza magtanggal. Pero kung yung pagtitiwala sa'yo, nandiyan pa rin. At saka, tanda natin, iba ang personalidad ng mga tao sa isa't isa. Iba ang prinsipyo ni Mayor Baste Sebastian, meron siyang pinaguhugutan ng kanyang mga payag. Ganon din si Congressman Paulo Pulong Duterte at ganon din ang dating Presidente Duterte. Iba naman ang personalidad ni BP Inday Sara. Hintayin natin kung At, ano ang mangyayari. At alam mo, Attorney Sala, no? Nandun din naman si Senator Amy Marcos, kapatid mismo ni Pangulong Bongbong Marcos, doon sa rally na yon. Kasama niya si Vice President. Bakit wala silang sinabi against kay Senator Amy, Attorney Sal? Hindi naman pwede mag-resign si Amy bilang kapatid ng Pangulo. Namimili nga yung mga bugoy na yun eh. Kaya tatanga ako, bakit binigyan mo pa ng pagpapalag yung mga lokong yan eh. Ako hindi ko pinapansin. Kahit anong mga palapahayag nila, I don't even touch it. Alam mo, Attorney Sal, napag-uusapan na natin yung relasyon, ano? Kumusta naman po kaya sa tingin ninyo yung ating Pangulo at Vice President Sara Duterte? You think magkakaroon ba ng mapupunta na ba ito sa hiwalayan ng unit team? Nagkaroon na ba ng lamat? Pero sabi ng Pangulong Marcos, there's no rift naman daw between him and Vice President Sara. Intact pa naman daw ang unit team. Ano ba sa tingin ninyo? Or plastika na lang to? Ano ba? Hanggang nandiyan si Inday Sara sa cabinet, nandiyan pa rin ang kanilang sama. Pag wala na, edi Yun na yun. the thing speaks for itself. Res ipsa loquitur. Alright, Attorney Sal. Sa iba namang usapin, Attorney Sal, Republic of Mindanao? Ano sa tingin ninyo to, Attorney Sal, sa idea na Republic of, paglikha ng isang Republic of Mindanao? Well, alam mo, yung mga taga Mindanao, matagal na yan na ang feeling nila, inaapi sila. Hindi nakakarating sa kanila yung development na nakakarating sa Luzon. Kaya matagal na talaga nilang gusto umaklas eh. Di ba? Mga Muslim na kapatid natin, gusto nila mag-aklas eh. Mangyayari yan pag hindi natin inasikaso. Kailangan talaga pantay-pantay ang pagtingin ng pamahalaan. Nung panahon ni Presidente Duterte, lahat nga inaasikaso niya. And dahil sa kanyang delikadesa, hinuhuli niya ang Mindanao. Pinapabayaan niya yung mga ibang lugar ang inuna niya.